Oy, huwag mo munang scroll. Mayroon akong trivia sa inyo. Alam nyo ba na kapag sinabing ang isang tao ay mayroong fatty liver disease, ito ay hindi lamang nakafocus sa iisang organ katulad ng atay. Ay nako, marami ang dapat ninyong malaman tungkol dito, kaya naman ano pang hinihintay nyo? Halina kayo at siguraduhin tapusin ang video. Ang non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD ay isang umbrella term para sa kondisyon ng atay na hindi related sa pag-inom ng alcohol. Parami na ng parami ang mayroon nito, kaya naman po lumalabas din sa mga pag-aaral na hindi lamang pala nakasentro dapat ang panggagamot nito sa atay, bagkus dapat itinitingnan din natin ang buong pagkatao ng pasyente. Kadalasan ang mga pasyenteng mayroong NAFLD ay walang pinapakitang sintomas. Pero kung mayroon man po, pwedeng ang pasyente ay makaranas ng pagkapagod or fatigue at discomfort sa right upper quadrant ng kanyang abdomen. Kung magpo-progress ito to NASH or non-alcoholic steatohepatitis na isa namang mas malalang form ng fatty liver disease na may kasamang pamamaga, po pwedeng makaranas ang pasyente ng paglaki ng tiyan, paninilaw ng mata at balat, pamumula ng kanyang mga palad at pwede rin makakita ng parang mga ugat-ugat na nagiging mas visible sa tiyan na parang nasa skin surface lamang. Hindi man lahat ng taong mayroong NAFLD ay matataba. Related din talaga ito sa obesity at metabolic syndrome. Sabi nga po ng mga eksperto, ang NAFLD ay isang manifestation ng metabolic syndrome at ito ay maaaring related din po sa pagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa bato, hypothyroidism, problema sa hormones, cancer, sleep apnea at maging psychiatric disorders. Dahil nabanggit na rin po natin ang tungkol sa metabolic syndrome, malaki din po ang association ng NAFLD sa diabetes. Tinataya ding 55% ng mga taong mayroong diabetes sa buong mundo ay mayroon ding NAFLD. Kaya naman kung ang isang tao ay mayroong fatty liver, mainam din na ma-work up ng maayos para malaman kung mayroong diabetes, problema sa blood lipids at hypertension among others. At ang gamutan po dito ay nagsisimula sa lifestyle intervention na nangangailangan ng healthy diet based on more plants tulad ng mga prutas, ng gulay, ng whole grains, healthy fats at lean protein. Hindi rin tayo makapagbibigay ng general recommendations kung gaano karami ang dapat ninyong kainin per food group dahil kinakailangan na i-considera din po natin ang iba pang mga sakit na kaakibat ito katulad ng mga nabanggit natin kanina. Dahil ang NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease ay related din po sa pagtaba, mainam na mag-ehersisyo on most days of the week upang makamit din natin ang healthy weight at nang sa gayon ay babawasan din po ang risks ng pagkakaroon ng iba pang mga sakit na kaakibat naman ng obesity. Kung mayroon din po kayong mga maintenance medications, mainam na i-take ang mga ito ng maayos. Again, hindi porke ang topic natin dito ay fatty liver lamang po ang ginagamot natin sa mga taong mayroong sakit na ito. Wala naman taong pinanganak na atay lang, kaya naman po dapat ay gamutin natin ang pasyente bilang buong mga tao. At syempre magagawa lamang natin to sa pamamagitan ng pag-intindi kung bakit sila nagkaroon ng ganitong mga sakit at yon ang tinatawag na root cause medicine and treatment. O siya paano? Sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo, di ba? Ang complicated kasi kahit sa tingin ninyo ay simple lamang. At sa huli, ano't anuman po ang mangyari, tayo-tayo lang din naman po talaga magtutulong-tulungan. Kaya naman, paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!